Akala niya ay ligtas na siya matapos makatakas. Pero ang hindi niya alam ay dalawang asasin ang nakasunod sa kanyang yapak. At ang tanging taong makakapagligtas sa kanya ay isang babaeng sanay na mabuhay sa gitna ng kamatayan. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Those Who Wish Me Dead. Sa simula ng eksena, makikita ang mag-amang naglalakbay sa kalsada nang bigla silang tambangan ng isang estranghero at walang tigil na nagpaputok ng baril. Agad na inapakan ng ama ang silinyador at pinangga ang armadong lalaki upang mapigilan ng pamamaril. Dahil dito, nawalan ng kontrol ang sasakyan at tuluyang nahulog sa isang malalim na bangin. Sa kabila ng matitinding sugat, sinubukan pa rin ng ama na ipasa sa kanyang anak ang isang mahalagang liham at pinayuhan itong tumakbo kaagad upang humingi ng tulong. Nang makita niyang pababa na sa bangin ang dalawang lalaki, ginamit niya ang huling natitirang lakas upang paandarin ang makina ng sasakyan at makuha ang kanilang atensyon na nagbigay ng pagkakataon sa kanyang anak para makatakas. Nang matuklasan naman ng dalawang lalaki na buhay pa ang kanilang biktima, walang awa silang nagpaputok upang tuluyan itong patayin. Balik sa nakaraan, makikilala ang dalawang lalaki na sina Jack at Patrick. Sa araw na iyon, maingat nilang isinagawa ang isang perpektong pagpapanggap upang makapasok sa bahay ng isang prosecutor. Nagkunwari silang bumbero at ang isa naman ay empleyado ng gas company. Dahil sa galing nilang umarte, nakumbinsi nila at hindi man lang naghinala ang may-ari ng bahay. Sa katunayan, pinatuloy pa sila sa loob upang suriin ang umano'y gas leak. Matapos ang inspeksyon, umalis sila at pinag-usapan ang kanilang susunod na misyon. Habang pasakay sa kanilang sasakyan at papalayo na, bigla namang sumabog ang bahay ng prosecutor. Samantala sa ibang lugar, makikilala naman si Owen, isang economic investigator na naghahanda ng almusal para sa kanyang anak na si Connor. Nagsimula ang umaga ng mag-ama sa isang nakakatawang usapan at biruan. Ngunit naglaho ang masayang sandali nang ibalita sa telebisyon ang pagkamatay ng piskal at ipakita ang mga larawan ng wasak na bahay. Napatitig si Owen sa balita at agad na nag-alala. Ilang sandali pa, habang inihahatid niya ang kanyang anak sa paaralan, palinga-linga siya na tila may binabantayang panganib. Nagtanong si Connor kung ayos lang ba ang kanyang ama. Ngunit sa halip na sumagot ng direkta, mabilis na inireverse ni Owen ang sasakyan at nagmaneho ng padalos-talos papunta sa kalsada. Samantala sa ibang eksena, sa istasyon ng mga smoke jumper, isinasagawa ang isang acceptance ceremony para sa mga bagong miyembro. Makikitang masayang nagkukwentuhan ang grupo nang lumapit ang isang opisyal na nagngangalang Ethan upang batiin ang lahat. Napansin niya ang isang babaeng nagngangalang Hannah at tinanong kung bakit siya ang naatasang mamahala sa lookout tower. Dahil dito, nagsimulang magreklamo at magbiro ang buong grupo tungkol sa gumawa ng naturang desisyon. Pabiro namang binalaan ni Ethan ang grupo na huwag gumawa ng anumang kalokohan gamit ang mga parachute at saka umalis. Pagkatapos, nagsimula na ang kasiyahan sa bayan. Ilang sandali pa, makikitang nakaupo ng mag-isa si Hannah nang tawagin siya ng kanyang mga kasamahan upang sumali sa kasiyahan. Sa mga oras na iyon, abala ang kanyang mga kasamahan sa pagpapakilala sa mga babae sa bar. Ngunit agad na nagtakbuhan ng mga ito nang makitang may balak na namang gawin si Hannah. Pagkatapos ay mabilis na sumakay ang mga ito sa truck upang sundan ito. Samantala, makikita si Hannah na nakatayo sa likod ng isang pick-up truck at nang umabot ito sa sapat na bilis, binuksan niya ang kanyang parachute at nagpagulong-gulong hanggang sa gilid ng kalsada. Ilang sandali pa, dumating sina Ethan at ang kanyang mga kasamahan at isinakay si Hannah sa patrol car upang dalhin pabalik sa istasyon. Pagkarating sa lugar, inalis niya ang posas ni Hannah at sarkastikong sinabi na makakatulong ang pagbabantay nito sa lookout tower upang kumalma ito. Sa kabila ng pagkainis niya dito, malalaman natin na dati pala silang magkasintahan. Pagkatapos, umuwi si Ethan sa kanyang asawa na si Allison at kasalukuyan itong buntis. Kinuwento naman ni Ethan ang nangyari at pinayuhan siya ni Allison na huwag maging masyadong mahigpit sa kanyang dating nobya dahil sapat na umano ang pagpapahirap na ginagawa nito sa kanyang sarili. Kinagabihan, habang pinag-uusapan ng mag-asawa ang kanilang magiging anak, nakatanggap si Ethan ng tawag mula kay Owen. Si Owen ay kapatid na lalaki ni Allison at bayaw naman ni Ethan.
Samantala, sa bahay ng economic investigator na si Owen, natuntun na siya ng 2 assassin. Maingat nilang sinalakay at hinalughog ang buong bahay. Kumilos na tulad ng bihasang assassin na sanay manghuli ng kanilang mga biktima. Gayunpaman, matapos halugugin ang buong bahay, wala silang natagpo ang tao na natiling maayos at hindi nagalaw ang mga gamit sa loob. Binuksan ni Jack ang laptop at nakita sa screen ang balita tungkol sa pinaslang na piskal. Ipinagpatuloy niya ang pag-access sa computer ni Owen habang si Patrick naman ay masusing nagsisiyasat sa mga gamit sa bahay. Nalaman ni Jack na nag-withdraw si Owen ng $10,000 kaya naisip niya na nakatakas na ito palayo at nagtatago sa isang liblib na lugar. Samantala, nakita ni Patrick ang isang litrato ng pamilya. Isang sulyap lamang dito ay sapat na upang makabuo siya ng hinala. Dahil sa kanyang karanasan at pagiging walang awa, agad niyang nahulaan kung saan maaaring magtungo ang mag-ama. Sa mga oras na iyon, patuloy na tumatakas sina Owen at Connor. Habang nasa biyahe, ipinaliwanag ni Owen sa kanyang anak ang kanyang trabaho. Sinabi niyang siya ay isang investigador na dalubhasa sa pag-iimbestiga ng mga kahinahinalang transaksyon ng paggamit ng pera. Sinabi din niya na napatay na ang kanyang amo at dahil hawak niya ang isang napakahalagang lihim, siya na ngayon ang susunod na target. Dagdag pa niya, hindi sila kayang protektahan ng pulisya dahil napakalaki at napakaselan ng kasong kanilang kinakasangkutan. Samantala, nagsimula na si Hannah sa kanyang bagong tungkulin sa lookout tower. Bit-bit ang kanyang mga kagamitan at mag-isa niyang inakyat ang napakataas na tore. Pagdating sa tuktok, binuksan niya ang pinto, pumasok sa loob at naupo habang nagbuntong hininga. Hudyat ng panibagong araw ng pag-iisa at pagbabantay sa gitna ng malawak na kagubatan. Samantala, sa sandaling iyon, huminto muna sina Owen at ang kanyang anak sa isang motel sa tabi ng kalsada upang magpahinga. Pagsapit ng umaga, nagising si Connor at nakita ang kanyang ama na abalang-abala sa pagsusulat ng kung ano-anong dokumento. Sinabi ni Owen na ang mga ito ay naglalaman ng napakahalagang lihim na kanyang pinangangalagaan, mga impormasyong kayang yumanig sa buong mundo kapag ito ay nabunyag. Hindi rin nakalimutan ni Owen na humingi ng paumanhin dahil nadamay niya ang kanyang anak sa napakadelikadong sitwasyon. Naintindihan naman ni Connor ang sitwasyon at sa kanyang murang isip, sinabi nitong tama lamang ang ginawa ng kanyang ama at wala itong dapat pagsisihan. Sa ibang eksena, nakarating na sina Jack at Patrick sa lugar na pinaghihinalaan nilang pupuntahan ni Owen. Sa mga oras na iyon ay unti-unti na silang papalapit sa kanilang target. Samantala, makikitang nakikipag-usap naman si Ethan sa sheriff sa loob ng isang diner tungkol sa kaso ni Owen. Nais niyang humingi ng tulong, ngunit sinabi ng sheriff na ang ganong kalaking kaso ay nangangailangan ng tulong mula sa FBI. Gayunpaman, pumayag pa rin itong tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Sinabi nito kay Ethan na ipaalam agad sa kanya kapag nakarating na si Owen sa bahay nito dahil nais niya itong makausap ng personal. Samantala, habang pauwi sa bahay ni Ethan, muling huminto ang mag-ama sa tabing daan. Habang nagpapalipas ng oras, may napansing insekto si Connor at maingat itong hinuli gamit ang kanyang mga kamay. Ilang sandali pa, may nakita ulit siyang isang mailap na kabayong ligaw na tahimik na nanginginain malapit sa damuhan. Dahil sa kanyang pagkamausisa, agad siyang nabighani sa tanawin at napalapit sa hayop nang hindi namamalayan ang mga panganib na maaaring naghihintay sa paligid. Lumapit si Connor sa kabayo at marahang inaplos ito. Dahil sa natural na pagiging maamo ng hayop, naging komportable agad ang bata. Gayunpaman, medyo nag-alala si Owen at pinakiusapan ng kanyang anak na umatras ng kaunti para sa kaligtasan nito. Ngunit ngumiti lamang si Connor habang hinahaplos ang kabayo at sinabing napakabait nito. Matapos ang maikling sandaling iyon ng katahimikan, kinailangan na nilang bumalik sa kanilang sasakyan at ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Samantala, mula sa lookout tower, napansin ni Hannah na may paparating na bagyo, kaya agad niyang tinawagan ang dispatch center upang iulat ito. Subalit sinabi ng operator na dapat lamang siyang tumawag kapag may nakita siyang usok o senyales ng sunog. Dahil dito, lalo lamang siyang nainis at nawalan ng gana. Habang nag-iisa sa tore ng mga sandaling iyon, nagsimulang bumalik sa kanyang isip ang masasakit na alaala ng nakaraan.
Dati siyang isang mahusay at respetadong bumbero. Ngunit dahil sa isang maliit na pagkakamali sa pagtukoy ng direksyon ng hangin, hindi niya napigilan ang pagkalat ng apoy at dahil dito, naipit sa sunog ang ilan niyang kasamahan at ang 3 bata. Mula noon, hindi na siya pinatahimik ng trahedyang iyon. Tuwing gabi ay binabagabag siya ng mga alaala at ang dating itinuturing na bayani ay naging isang taong wasak ang loob at puno ng pagsisisi. Dahil sa matinding guilt, madalas niyang inilalagay ang sarili sa panganib sa pamamagitan ng kakaiba at mapanganib na gawain na tila paraan niya ng pagpaparusa sa sarili. Ilang sandali pa, muling tumunog ang radyo mula sa dispatch center. Ngunit sa pagkakataong ito, isa sa kanyang dating kasamahan ang tumawag at kinukumusta siya. Pagkatapos ay lumabas siya upang pagmasdan ng malawak na tanawin at muling tinawagan ng kanyang kasamahan gamit ang satellite phone. Habang nag-uusap, nagbiro si Hana tungkol sa lookout tower. Sinabi niyang kasinlate ito ng isang kahon at wala man lang palikuran. Hindi nagtagal, napunta na naman ang usapan sa trahedya na nagbabago ng kanyang buhay. Patuloy niyang sinisisi ang sarili at ipinipilit na akuin ng buong responsibilidad sa nangyari kahit pilit siyang kinukumbinsi ng iba na hindi niya iyon kasalanan ng mag-isa. Ilang sandali pa, bumalik siya sa tore at nakita ang napakalaking bagyong papalapit habang sunod-sunod na tumama ang kidlat sa kagubatan. Isang malakas na kidlat ang direktang tumama sa tore kaya napilitan siyang bumaba gamit ang lubid at bumagsak sa lupa. Samantala, habang abala sina Owen at ang kanyang anak sa paghanga sa napakagandang tanawin ng kabundukan, naghahanda naman ang mga asasin na sina Jack at Patrick mula sa malayo. Binuksan nila ang trunk ng sasakyan at inilabas ang kanilang mga kagamitan at naghanda. Pumwesto si Jack sa gitna ng kalsada at pinili ang pinakamaayos na lugar para sa target. Ilang sandali pa, nang makita nila ang sasakyan ni Owen, agad nila itong pinaputukan ng walang tigil. Sinadya naman ni Owen na banggain si Jack gamit ang kotse, ngunit hindi ito napinsala. Tinamaan ng mga bala si Owen at nawalan siya ng kontrol, dahilan upang mahulog ito sa bangin. Sinabihan naman ni Owen ang kanyang anak na magtago sa likod ng isang natumbang puno at sundan ang batis patungo sa bayan. Ngunit bago ito umalis, ibinigay niya kay Connor ang isang piraso ng papel at inutusan ng bata na tawagan ng news station at ibigay sa kanila ang impormasyon na nakasulat dito. Ilang sandali pa, nakita ni Connor ang pagkamatay ng kanyang ama at tahimik siyang napaiyak sa pagdadalamhati. Sa mismong sandaling iyon, isang babaeng nagmamaneho ang napadaan. Nang makita niya ang nangyari, inakala niyang isa lamang itong aksidente sa kalsada, kaya huminto ito upang tumulong. Ngunit walang awa siyang binaril ni Jack sa ulo upang patahimikin. Pagkatapos, sumakay si Jack sa sasakyan ng babae, inilipat ito sa gilid ng kalsada at saka sumakay muli sa sasakyan ni Patrick. Samantala, patuloy namang tumakbo si Connor sa tabi ng batis upang iligtas ang kanyang buhay. At sa sandaling iyon, pauwi naman si Ethan nang mapansin ang isang sasakyan sa gilid ng kalsada. Huminto siya upang tignan ito at natuklasan na may isang babaeng binaril sa loob ng sasakyan. Napansin din niya ang isa pang sasakyan na nahulog sa bangin. Habang papalayo ang mga hitman, nagalit si Patrick dahil tumakas sila nang hindi nililinis ang lahat ng ebidensya. Sa radyo ng sasakyan, narinig nila na binalita ang naganap na pagpatay. Ngunit napansin ni Patrick na walang ulat tungkol sa isang batang lalaki na namatay. Dahil dito, napagtanto nila na maaaring buhay pa ang bata. Maya-maya, nakatanggap si Jack ng tawag mula sa telepono at sinabing nais silang makausap ng kanilang boss. Samantala sa tore, pumunta si Hana sa batis upang hugasan ang sugat sa kanyang palad. Habang ginagawa iyon, hindi niya napigilang maiyak nang maalala ang mga sigaw ng mga batang umihingi ng tulong sa sunog na naganap ilang taon na ang nakalipas. Nang mga sandaling iyon, nagulat naman siya nang makita sa di kalayuan ang isang papalapit na bata. Gusgusin ito at halatang pagod na pagod. Ngunit nang makita siya ng bata, agad itong tumakbo palayo. Mabilis na hinabol ni Hana ang bata at sa huli ay naabutan niya ito. Kinailangan niya pang sumigaw upang mapanatag ang loob nito. Sinabi niyang isa siyang bombero at nais lamang niyang malaman kung saan nanggaling ang dugong nasa katawan niya. Doon lamang nagsalita si Connor at sinabing hindi kanya ang dugo. Sinabi naman ni Hana
na ang pinakamalapit na bayan ay nasa 20 kilometro pa ang layo. Kaya kung gugustuhin ng bata, maaari itong magpatuloy sa pagtakbo ng mag-isa. Dahil dito, natakot si Connor at tinawag siya pabalik. Nakiusap ito na kung maaari ba niyang tawagan ang news station sa halip na ang pulisya. Pumayag naman si Hannah at sinama ang bata sa lookout tower. Sa ibang eksena, nakipagkita si Jack sa kanilang boss. Dito ay pinagalitan sila dahil nakatakas ang bata. Naghihinala din ito na maaaring may iniwang mahalagang impormasyon si Owen sa kanyang anak bago ito namatay. Iniutos niya na sa loob ng 6 na oras ay dapat nilang matagpuan at mapatay si Connor anuman ang mangyari. Sinabi ni Jack na dagdagan sila na makakasama para sa misyon, ngunit hindi siya pinansin nito at basta na lamang umalis. Pagkatapos, nagsimula ng mag-disguise si Jack at sinabi kay Patrick na kailangan nilang puntahan si Ethan, ang bayaw ni Owen. Kumuha si Jack ng flare mula sa truck at sinimulang sindihan ng kagubatan. Ayon sa kanya, ito ang pinakamabisang paraan upang malihis ang atensyon ng mga pulis habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang paghahanap kay Connor. Sa oras na iyon, mabilis na kumalat ang apoy at nagliyab ng napakalakas. Nagmistulang malaking pugon ang buong kagubatan. Bigla namang napahinto si Ethan habang nagmamaneho nang mapansin ang isang malaking usok mula sa di kalayuan. Samantala, abala naman si Hannah sa pagbabantay kay Connor kaya hindi niya napansin ang usok na unti-unting kumakalat sa paligid. Nang makita niya na nanginginig si Connor dahil sa lamig at gutom, agad siyang kumuha ng makakain at ibinigay ito upang magkalaman ang tiyan at gumaan ang pakiramdam ng bata. Ipinaliwanag ni Hannah sa bata na tinamaan ng kidlat ang kanilang lookout tower kaya hindi sila basta-basta makakatawag. Napabuntong hininga ito at sinabi na wala silang no choice kundi maglakad pabalik sa bayan. Ngunit bago sila umalis, gusto niyang malaman ang buong sitwasyon ni Connor upang makapagpasya kung dapat ba silang bumiyahe agad sa gabi o hintay na lamang ang umaga. Sinabi ni Connor na nasa malaking panganib siya at wala na siyang ibang maaasahan. Nagsimulang umiyak ang bata, ngunit pilit niya itong pinipigilan. Tinignan ni Connor si Hannah at nagtanong kung isa ba siyang taong mapagkakatiwalaan. Tumingin naman si Hannah ng diretso sa mga mata ng bata at buong katiyakang sinabi na maaari siyang pagkatiwalaan ng lubusan. Pagkatapos, iniabot ni Connor ang isang papel kay Hannah. Nang suriin niya ito, natuklasan niya na naglalaman ito ng ebidensya na sina Patrick at Jack ay mga bayarang asasin na inupahan upang magsagawa ng mga pagpatay. Ikinuwento ni Connor na inabangan sila ng 2 lalaki sa kalsada at agad siyang nagtago sa tabi ng batis upang makatakas. Matapos marinig ang kwento, nagpasya si Hannah na kailangan na nilang umalis kaagad at magtungo sa bayan nang hindi naghihintay ng umaga. Samantala, sa bahay ni Allison may kumatok sa pinto. Inakala niya na si Ethan na ang umuwi, kaya agad niya itong binuksan. Ngunit ang nasa labas ay sina Jack at Patrick na nagpapanggap bilang mga agent ng FBI. Nakaramdam naman agad si Allison na tila may mali kaya hindi niya pinapasok ang mga ito. Gayunpaman, puwersahan pa rin pumasok ang dalawa at tinutukan siya ng baril. Habang hinahalughog ni Patrick ang buong bahay para hanapin si Connor, sinabi nito kay Jack na wala roon ng bata. Iginiit ni Allison na wala siyang alam, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng dalawa at nagpasya silang gumamit ng karahasan upang pilitin siyang magsalita. Sinimulan ni Jack na tanungin si Allison tungkol kay Connor at inutusan niyang magsabi ito ng totoo. Dahil sa takot, napilitan si Allison na amining natagpuan ni Ethan si Connor. Pagkatapos nito, inutusan ni Jack si Allison na tawagan ng kanyang asawa at magkunwaring normal lamang ang lahat. Sinubukan ni Allison na magbigay ng babala kay Ethan sa pamamagitan ng mga salitang ginagamit niya habang kausap ito. Ngunit napansin iyon ni Jack at marahas siyang itinulak pabagsak sa sahig. Habang kampante naman si Jack, nakahanap ng pagkakataon si Allison upang lumaban. Binugahan niya ng apoy ang mukha nito, dahilan upang mapasigaw si Jack sa sakit. Agad namang sinunggaban ni Allison ng isang baril at nagpaputok laban kay Patrick. Pagkatapos nito, mabilis siyang tumakas palabas ng bahay sa pamamagitan ng likurang pinto. Sa ibang eksena, nagpunta sina Hannah at Connor sa isang bukirin nang biglang nagkaroon ng malakas na kulog at kidlat. Inutusan ni Hannah ang bata na tumakbo para sa kaligtasan nito, ngunit siya mismo ang tinamaan ng kidlat.
Agad namang lumapit si Connor at inakalang patay na siya. Sa kabutihang palad, bahagya lamang siyang tinamaan ng kidlat at ito ay nakaligtas. Niyakap ni Hana ang bata upang pakalmahin ito, lalo na't naaalala ni Connor ang pagkamatay ng kanyang ama sa nakakatakot na pangyayari. Sa kabilang banda, patuloy pa rin hinahanap ni Jack at Patrick si Allison. Nang dumating naman si Ethan at ang kanyang kasama sa kanilang bahay, agad silang sinalubong ng panganib. Binaril at napatay ang kanyang kasama, habang si Ethan ay napigilan ni Jack mula sa likuran. Pinagbantaan ni Jack si Ethan at inutusang ibaba ang armas at humiga sa lupa. Sinabi nito na kung hindi nito sasabihin ng totoo tungkol kay Connor ay papatayin siya nito bago pa maisilang ang kanyang anak. Iginiit naman ni Ethan na hindi pa rin natatagpuan ng mga pulis si Connor. Dahil dito, nagpasya si Jack na isama si Ethan sa paghahanap. Pumunta sila sa lugar ng aksidente at nagiwahiwalay sila upang mas mapabilis ang paghahanap. Habang sinusuri ni Ethan ang isang sapa, may nakita siyang bakas ng paa. Agad niya itong binura upang protektahan si Connor at Hana. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita siya ni Patrick habang ginagawa ito, dahilan upang lalo pang tumaas ang tensyon at pagdududa sa kanyang kilos. Upang mailayo naman ang hinala sa bata, sinimulan ni Ethan na asarin at hamunin ng mga ito. Lumapit siya kay Jack na agad siyang tinutukan ng baril. Nagbanta si Jack na kapag natagpuan niya si Connor, papatay niya si Ethan at susunugin pa ng buhay ang kanyang asawa. Pagkatapos nito, pinilit nila si Ethan na ipagpatuloy ang paghahanap. Samantala, napansin ni Hana na lalo pang lumalaki ang sunog sa kagubatan. Dahil dito, nagpasya siyang bumalik na lamang. Tumutol naman si Connor at nais pang magpatuloy. Ngunit ipinaliwanag ni Hana na hindi nila kayang dumaan sa direksyon ng apoy. Kailangan nilang tahakin ang kabaligtarang ruta kung saan maaaring dumating ang isang helicopter para sagipin sila. Sa kabilang banda, nakatakas si Allison at nakarating sa isang bahay. Nakahanap siya ng telepono at pagkatapos ay nagtungo siya sa kamalig. Doon ay nakita niya ang isang kabayo at nagpasya siyang sakyan ito upang makatakas ng mas mabilis. Sa ibang eksena, nakabalik naman sina Hana at Connor sa lookout tower. Kahit matindi ang sakit ng sugat sa kanyang binti, sinimulan ni Hana ang pagbibigay sa sarili ng paunang lunas. Samantala, tahimik na nakaupo si Connor habang sinusuri naman ni Hana ang sugat sa kanyang balikat. Maya-maya, sinabi niya kay Connor na tumalikod muna upang makapagpalit siya ng damit. Ngunit habang ginagawa niya iyon, may napansin siyang dalawang sinag ng flashlight na gumagalaw sa ibaba ng tore. Agad siyang naging alerto dahil may mga taong papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nang silipin ito ni Hana gamit ang binoculars, agad niyang nakilala ang tatlong tao sa ibaba, sina Ethan at ang dalawang assassin. Ibinigay niya ang binoculars kay Connor at pinadapa ito. Pagtingin ng bata, agad niyang nakilala sina Patrick at Jack bilang mga taong pumatay sa kanyang ama. Dahil dito, pinagtago siya ni Hana sa ilalim ng kama upang hindi siya makita. Sa ibaba ng tore, napansin ni Jack at Patrick na karaniwang iisang tao lamang ang naka-duty roon. Naghinala sila na may ibang tao sa loob kaya't pinilit nila si Ethan na umakyat sa lookout tower. Inutusan nila na ibaba si Connor kung makita niya ito. Kung hindi niya susundin ang kanilang utos, susunugin nila ang tore kasama ang lahat ng naroon. Walang ibang nagawa si Ethan kundi sumunod. Pagpasok niya sa tore, sinira niya ang pinto at sinabi ng malakas na kung sino man ang nagtatago roon, manatili lang silang nakatago. Palihim niyang sinabi kay Hana na may dala siyang palakol, ngunit wala siyang ibang armas. Samantala, umakyat naman sina Jack at Patrick sa isang puno upang obserbahan ang nangyayari sa loob ng tore. Nang makita nila na tila may kausap si Ethan, agad silang naghinala. Dahil dito, pinaulanan nila ng bala ang lookout tower. Mabilis namang hinila ni Hana si Connor at pinadapa ito habang gumagapang sila sa sahig upang makaiwas sa mga bala. Nang magkaroon sila ng pagkakataon, lihim silang lumabas at nagsimulang bumaba mula sa tore gamit ang lubid. Ngunit napansin sila ng mga assassin at agad silang pinaputukan habang sila ay bumababa. Samantala, mula sa malayo, nakita ni Allison ang nangyayari. Itinutok niya ang kanyang baril sa direksyon ni Jack at Patrick at nagpaputok ng sunod-sunod na bala. Dahil sa biglaang pag-atake, napilitang humanap ng matataguan ng dalawa na nagbigay kina Hana at Connor ng pagkakataon upang makatakas.
Sa gitna ng putukan, napagtanto ni Jack na dihado na siya kaya nag-alok siya ng kasunduan kay Allison upang magkaroon ng pagkakataon si Patrick na ipagpatuloy ang paghabol kina Hannah at Connor. Habang nagsasalita, walang tigil siya nagpaputok patungo sa direksyon ni Allison. Ngunit naging matyaga si Allison, nagtago siya at hinintay na maubos ang bala ni Jack. Nang tumigil ang putukan, mabilis siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan at pinaputokan si Jack. Tinamaan ito at bumagsak sa lupa. Lumapit si Allison at galit na tinanong kung nasaan ang asawa niya. Sinabi ni Jack na nasa lookout tower si Ethan, ngunit hindi niya alam kung buhay pa ito. Sa sandaling iyon, naubusan na rin ng bala si Allison. Sinubukan ni Jack na samantalahin ng pagkakataon at mabilis na nag-reload ng kanyang baril. Ngunit mas mabilis si Allison. Bago pa siya makaputok muli, pinabagsak na siya ni Allison ng tuluyan at doon nagtapos ang kanyang buhay. Samantala, nakarating sina Hannah at Connor sa gilid ng kagubatan kung saan humaharang ang napakalaking apoy. Maingat niyang itinuro ang eksaktong direksyon na dapat niyang tahakin. Doon, napagtanto ni Connor na hindi sasama si Hannah. Ipinaliwanag ni Hannah na kailangan nilang tumawid dito upang makaligtas. Pinangunahan niya si Connor sa tamang ruta at pinatakbo ito. Tumanggi naman ang bata at ayaw siyang iwan. Ngunit sinabi ni Hannah na kailangan niyang manatili upang harapin si Patrick at bigyan ng pagkakataon si Connor na makatakas. Sa kabila ng kanyang takot at pag-aalala, inulit ni Connor ang mga bilin ni Hannah upang matiyak na naaalala niya ang lahat. Pagkatapos, tumakbo siya palayo habang si Hannah naman ay naiwan upang harapin ang nalalapit na panganib. Samantala, sa lookout tower, malubhang sugatan si Ethan at halos maubusan na ng dugo dahil sa tama ng bala. Nang makarating doon si Allison, natagpuan niya ang kanyang asawa sa kritikal na kalagayan. Agad siyang lumapit at sinikap na pakalmahin ito. Sa kabila ng sitwasyon, tiniyak niya kay Ethan na naroon siya at hindi niya ito iiwan habang pinipigilan ang pagdurugo. Ginawa niya ang lahat upang mapanatili niya itong gising at mabigyan ng pag-asang makaligtas kahit na lumalala ang panganib sa kanilang paligid. Habang nasa lookout tower, pinakalma ni Allison ang kanyang sugatang asawa at sinabing napatumba na niya ang isa sa mga humahabol sa kanila. Ngunit kahit nanghihina dahil sa pagkawala ng dugo, sinabi ni Ethan na kailangan nilang umalis kaagad dahil mabilis na kumakalat ang apoy at anumang oras ay maaaring abuti ng tore. Samantala, naglakad si Hannah ng maingat sa loob ng mausok na kagubatan. Pagod, sugatan at emosyonal, napaluha siya habang mahigpit na hawak ang isang palakol. Hindi nagtagal ay nakita niya si Patrick na may dalang flashlight at patuloy na naghahanap sa kanya. Agad siyang nagtago sa likod ng isang puno. Maingat na sumulyap si Patrick sa paligid. Wala siyang makita kundi usok. Ngunit nagpatuloy pa rin siya sa paghahanap. Nang makalapit siya sa isang puno, biglang sumugod si Hannah mula sa kanyang pinagtataguan. Nagpaputok si Patrick sa gulat. Ngunit hindi niya ito tinamaan. Nagalit ito at sinuntok si Hannah ng 2 beses. Ngunit kahit sugatan ay nagawa pa rin nitong saksakin si Patrick sa binti. Sa kabila nito na naigang lakas ni Patrick, paulit-ulit niyang binugbog si Hannah hanggang sa mapuno ng dugo ang kanyang mukha. Ilang sandali pa, narinig ni Patrick ang isang boses. Sa kanyang paglingon, nakita niya si Connor at agad na tinutukan ito ng baril. Ngunit mabilis na umaksyon si Hannah. Iwinasiwas nito ang palakol at nasugatan si Patrick. Dahil sa matinding tama, bumagsak si Patrick sa lupa at hindi na nakahabol pa. Kasabay nito, mabilis na lumapit ang naglalagablab na apoy. Agad na tumakbo sina Hannah at Connor habang ang apoy ay tuluyang lumamon sa lugar kung saan naiwan si Patrick. Samantala, sa lookout tower, magkatabing nakaupo sina Allison at Ethan. Palapit ang panganib at hindi nila alam kung may darating pang saklolo. Sa gitna ng katahimikan, nagbahagi sila ng kanilang mga huling salita ng pagmamahal sa isa't isa. Pagkatapos, pareho silang nagsuot ng oxygen mask at naghintay at handa nang harapin ang anumang mangyayari. Sa mga sandaling iyon, patuloy na tumakbo sina Hannah at Connor, ngunit napakabilis ng pagkalat ng apoy. Ilang sandali pa ay nadulas sila sa isang matarik na lupa at bumagsak patungo sa isang batis. Nang makarating sila sa tubig, mabilis silang huminga ng malalim at lumubog sa ilalim nito. Mula roon ay nasaksihan nila ang nakakatakot na tanawin habang nilalamon ng apoy ang kagubatan sa kanilang paligid. Pagsapit ng umaga, tuluyan nang naapula ang sunog. Tahimik na nakaupo sina Hannah at Connor sa tabi ng batis, pagod man ngunit buhay.
Nagising si Connor sa mga bisig ni Hana. Tinulungan niya ang bata na makatayo at maglakad sa gitna ng wasak na tanawin. Samantala, nanatili pa rin si Allison sa lookout tower habang hawak ang kamay ni Ethan. Hindi nagtagal, dumating ang mga rescuer mula sa himpapawid. Nagparachute sila mula sa eroplano patungo sa maluwang na bahagi ng paligid ng tore. Habang abala ang rescue team sa paligid ng lookout tower, may napansin silang dalawang tao na papalapit mula sa nusunog na kagubatan. Nang makalapit ang mga ito, nakilala nila sina Hana at Connor na kapwa pagod at sugatan. Muling nagkita sina Hana at ang kanyang mga kasamahan habang pinagmamasdan ang mga bakas ng malaking sunog. Samantala, umakyat ang dalawa niyang kasamahan sa lookout tower. Doon nila nadatnan si Allison na malungkot at tahimik na naghihintay. Dahil sa mga sandaling iyon, huli na ang lahat para kay Ethan. Gawa ng matinding sugat at pagkawala ng dugo, pumanaw ito habang nasa tabi ng kanyang asawa. Samantala, sa ibaba ng tore, tahimik na nakaupo sina Hana at Connor habang hinihintay ang eroplano na magdadala sa katawan ni Ethan. Matapos itong mailipad, bumalik ang helicopter upang sunduin sila. Pagdating sa lugar ng mga rescuer, isinakay si Connor sa isang ambulansya. Habang ito ay kumakain, nagtanong siya tungkol sa kanyang kinabukasan. Matapos mawala ang kanyang ama at maranasan ang napakaraming trahedya, hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Tiningnan siya ni Hana at marahang sumagot na hindi niya rin alam ang susunod na mangyayari. Ngunit isang bagay ang sigurado sa kanya, hindi haharapin ni Connor ang mga pagsubok ng mag-isa. Samantala sa paligid, naroon ang mga pulis, paramedic at mga reporter na nagtitipon upang idokumento ang nangyari. Ang malagim na sunog at ang matinding pagtugis ay sa wakas ay natapos na. Habang pinagmamasdan ang kaguluhan sa paligid, napaluha si Connor. Marahil ay dahil sa pagkawala ng kanyang ama, sa takot sa kanyang pinagdaanan at sa bigat ng mga pangyayaring hindi dapat maranasan ng isang bata. Hindi na nagsalita pa si Hana. Pinagmasdan niya na lamang ang bata at ngumiti. Isang simpleng ngiti na nagsasabing tapos na ang kanyang bangungot. At bagamat hindi pa tiyak ang kanilang hinaharap, pareho silang nakaligtas at sapat na iyon upang magsimula silang muli. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.